Unang-una, Bagong-bago, lalumat ng katotohanan. boses at sandigan ng bayan. Ito ang DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita. Magandang buhay, Bataan. Magandang araw, Peninsulares. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-13 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ako si Emer Bernales. At ako naman si Iris Nangit-Ngitan. Ito ang Sandigan ng Alertong Balita. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Local news, 62.93% student voter turnout nakamit ng BPSU main campus. para naman sa ating live cross news. Pagkilala 2024, opisyal na idinaos. Local showbiz news. Binibining Bataan 2024, inulunsad na. At para naman sa feature news. Spark at We the Future naglunsad ng misyon sa gitna ng oil spill crisis. At yan ang mga nagbabagang balita. Kayo ay patuloy na nakikinig sa Sandigan ng Alertong Balita. 62.93% student voter turnout nakamit ng BPSU main campus. Alamin ang buong detalye kay James Brian Calado. Nagtala ng kabuuang 62.93% student voter turnout ang Bataan Peninsula State University main campus sa nakaraang student government election nitong ika-5 ng Setyembre. Ayon sa BPSU Main Campus Commission on Student Elections, mula sa 11,078 na populasyon ng mga estudyante, 6,971 dito ang lumahok upang bumoto at maghalal ng mga lider na uupo at magiging kinatawan ng bawat estudyante. Ito ang pinakamataas na record na naitala sa nakalipas na 5 taon. James Brian Calado para sa DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita. Pagkilala 2024, opisyal nang idinaos. Narito naman si Leslie Palor, nag-uulat. Kasalukuyang ginaganap ang recognition rites ng BPSU main campus na may temang Pagkilala 2024, dunong at dangal ng mga batang bayaning peninsulares dito sa Vista Mall, Bataan. Ayon kay Jewel Tamayo, sobrang ganda po talaga ng ganitong event dahil nabibigyan pagkilala ang mga dean's lister na kagaya ko at syempre ang mga student leader din ng iba't ibang student government at organizations. nagbigay din ng isang inspirational message si Dr. Patricia May Roman, ang guest speaker sa aktibidad na ito. Leslie Palor para sa DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita. Binibining Bataan 2024, inulunsad na. Narito ang inyong katsikahan, Godwin Iris Nangit-Ngitan. Opisyal nang binuksan at ipinakita ang mga kalahok sa Binibining Bataan 2024 sa katatapos na launch and media presentation na ginanap sa Plaza Anton Niño Orani nitong ika-31 ng Agosto. Tampok dito ang 12 na kandidata mula sa iba't ibang munisipalidad na nagpakitang gilas sa swimsuit and creative costume competition bilang parte ng kanilang pre-pageant activities. Gaganapin naman ang Grand Coronation Night sa Bataan People's Center sa ika-28 ng Setyembre. Godwin Iris Nangit-Ngitan para sa DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita. Spark at We the Future naglunsad ng misyon sa gitna ng oil spill crisis. Para sa ibang detalye, Madi Mangubat, ilahad mo na. Dahil sa kamakailang oil spill sa Bataan, si Spark, isang kilalang content creator, ay nagpasya na gamitin ang kanyang plataforma para sa mabuting layunin. Kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa grupong We the Future, naglungsad sila ng misyon upang mangolekta ng buhok mula sa buong Metro Manila at ipadala ito sa mga apektadong lugar sa Bataan. Ayon kay Spark, nagpakalbo na rin siya upang ipakita ang kanyang dedikasyon sa pagtulong at pagmamahal sa dagat. Ang buhok na kanilang kinokolekta ay ginagamit sa oil spill cleanup dahil sa kakayahan nitong magsipsip ng langis mula sa tubig. Madi Mangubat para sa DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita. At yan ang mga balitang nakalap sa 4 na minutong paglalahad. Muli, ako si Emer Bernales. At ako si Iris Nangit-Ngitan, Lalumat ng katotohanan. boses at sandigan ng bayan. DZGB 174, Sandigan ng Alertong Balita.